Amen, amen. All right, amen. It's always good to be in the house of God. At salamat sa Panginoon. May maganda tayong panahon ngayon. But talaga nagsisimula na ho ang summertime, kaya medyo mainit na. And maybe in a few Sundays or maybe next week, next Sunday, ay magdadagdag na ho tayo ng ating mga ventilations, no? At kinakailangan po natin ng hangin, lalong-lalo na pagka nawala na ng hangin sa labas. Oh my goodness, grabe talaga ang init dito. Alright, but anyway, gaano man kasama ng panahon, sabi ko nga niya, pag maayos ang ating puso, maayos ang ating spirit, wala akong problema sa sama ng panahon. Alright, tayo po ay magsimula sa ating Sunday School, and this is the continuation of my series of lesson about the dominion of God, which is the attributes, one of the attributes of God, and it means the rule of God in this earth. The rule of God. All right, let's turn our Bibles in the book of Genesis, chapter 18. Genesis chapter 18. And then, babasahin po natin yung verse number 25 down to verse number 27. Sapagkat meron po akong gustong makita nyo rito, mga kapatid. Alright, Genesis chapter 18, beginning from verse number 25. If you're there, say aloud, amen. Alright, that be far from thee to do after this manner, to slay the righteous with the wicked, and that the righteous should be as the wicked. That be far from thee. Shall not the judge of all the earth do right? And the Lord said, if I find in Sodom 50 righteous within the city, then I will spare all the place for their sakes. And Abraham answered and said, behold, now I have taken upon me to speak unto the Lord, which but dust and ashes. All right? Verse number 27 is the key to our lesson this morning. Tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talata na binasa po namin. Salamat po, Panginoon, na meron kayong salita na pwede pong magpalakas sa amin, pwede pong maging dahilan para lalo pa po namin kayong makilala. Salamat po, O Diyos, sa mga anak nyo na narito ngayon. Pagpalain nyo po ang bawat isa at ihanda nyo po ang aming puso't isipan sa pakikinig ng inyong salita. At salamat na kami ay may pagkakataon na matuto sa inyong salita. Pagpalain niyo po ang mga kapatid na patuloy po naglalakbay patungo rito upang sila po'y makasama po namin sa pananambahang ito. Patawad po sa mga pagkakasala at pagkukulang. Ang lahat pong ito'y inihiling ko po sa inyo, dinadalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright, thank you. You may be seated. Kung inyong natatandaan, ito po ay series of lesson natin about the dominion of God. It means the rule of God on this earth, no? At ipinakita ko nga po sa inyo, mga kapatid, na kung meron man pong napakaganda na iaalaw natin na magro-rule sa buhay natin, ay yun ang perfect, no? And napakaganda na ang Diyos, no? Ang Diyos ay meron ho siyang paraan kung paano niya tayo i-rule, no? And whether we submit to God or not, somebody will rule our life. No? Merong magro-rule po sa ating buhay. Kung hindi ho natin papahintulutan ang Diyos mag-rule sa ating buhay, merong ibang tao, persona na magro-rule sa ating buhay at hindi po natin pwedeng ipagkaila yan. No? Hindi po tayo ang nasusunod sa sarili po natin at merong isang nag-uudyok sa atin na siya pong nasusunod at nagiging authority ng ating buhay. Now, kaya nga po, inuunawa nating mabuti yung tinatawag na the rule of God, yung the dominion of God
sapagkat dapat po nating unawain at magkaroon tayo ng maayos na kaisipan kung bakit tayo magsasubmit sa Diyos. See? And ipinakita ko po sa inyo noong mga nakaraan, kung inyo pong natatandaan, siya ho ang ating manlilikha. No? Siya ang ating creator. Siya ang lumikha sa atin. Of course, normal po yun na kung sino ang gumawa ay siyang may karapatan. Di ba? Pagka gumawa ka ng laruan, karapatan mo yun sa laruan mo. Ikaw may karapatan sa laruan mo, sapat ikaw ang gumawa. Di ba? Anumang iyo na nanggaling sa iyo, ay may karapatan ka. Tayo po, may karapatan sa atin ng Diyos sapagkat tayo ay lahat nag-exist dahilan sa kapangyarihan ng Diyos. He is our Creator. Now, aside from that, kaya inaalaw natin at dapat ialaw natin ang Diyos siyang manguna po sa atin sapagkat siya po ay isang perfect. Yung pong kanyang nature as God ay perfect. So, mas maganda na kung rule sa buhay natin yung hindi corrupt, yung hindi walang kasalanan. Yun na ho ang pinakamaganda. No? And so this time, after knowing that, pagkatapos nating maunawaan na ang Diyos ay talagang dapat palang mag-rule sa buhay natin, ano naman ho ang dapat nating attitude towards Him? You see, if God will rule us, no, kung ang Diyos ho ay mangunguna sa atin at siyang magkukontrol sa atin, ano naman dapat ang attitude natin towards Him? You see, now, most of the time, napakarami hong mga tao, mga kapatid, no, na tumatanggap na sabi nila, ang Diyos ko ay Diyos ng langit, ang lumikha ng langit at lupa. Pero ang problema po nito, mga kapatid, yung kanyang attitude towards God ay kakaiba. See? Kaya kung ang lahat ng tao na nagsasabi, well, ako'y nagsasubmit, nagpapasakop ako sa kapangyarihan ng Diyos. Kung lahat po yan ay tinututuo, dapat meron silang magandang attitude towards God. Pero ang problema ho ngayon, ang hinahanap po natin ngayon ay nasaan yung mga nagsasabing, well, may Diyos ako at siya ang aking Panginoon. Of course, pag sinabi nating Lord, kinikilala natin yung power ng isang Panginoon. See? Pero nakakita na po ba kayo ng isang tao na nagsasabing siya may Diyos, pero namumuhay na parang walang authority, walang kapangyarihan o isang makapangyarihan na nagro-rule sa kanyang buhay? See? Ito po yung mga bagay, mga kapatid, na dapat po nating tignan kung sa ating sarili, ano yung attitude? Anong attitude natin sa Diyos? Meron lamang po akong 3 bagay na ipipresent sa inyo rito, na ipapakita po sa inyo, katulad po ng binasa po natin ngayon. Naalala niyo po na si Abraham, ito po ay kinakausap ng Diyos. Si Abraham ay lumabas after the flood. You see? And siya po ay kinakausap po siya ng Diyos. At sapagkat kinakausap po siya ng Diyos, mga kapatid, meron siyang naramdaman. Alam niyo, during that time, mga kapatid, na si Abraham ay kinakausap ng Diyos, para bang siya lamang ang ginawang pag-asa ng Diyos para kay Lot at saka sa pamilya ni Lot. You see? Now, grabe na ho yung corruption at papatayin na talaga ng Diyos yung mga tao doon sa Sodom and Gomorrah. See? Na ginawa mismo na talaga ng Diyos. Pero ang Panginoon, pinahintulutan niya na si Abraham, sapagkat si Abraham, siya po yung persona na mayroong pangako mula sa Diyos, pinahintulutan niya na si Abraham ay mag-mediate. Siya po ang pumagitna. See? Para hindi niya parusahan o patayin yung mga tao doon sa Sodom and Gomorrah. You see? Now, meron pong naramdaman si Abraham nung kinakausap niya ang Diyos. Look in verse number 27, and we will focus our attention dito po sa talatang ito. And Abraham answered and said, Behold now, I have taken upon me to speak unto the Lord. Now think about that. Tingnan niyo po yung kanyang sinasabi rito. Tingnan niyo po yung kanyang nararamdaman. And then sabi niya, which am but dust and ashes. So ano po ang nakita po rito sa pangunguna ng Diyos na nung kinausap niya si Abraham? Ang naramdaman po ni Abraham, yung kanyang kawalang kwenta.
Akalain mo, sino ako na kinakausap ng Diyos? I'm just a dust and an ashes. See? Yun ang naiisip po ni Abraham. And so, alam niyo mga kapatid, pag nakita po natin yung kapangyarihan ng Diyos, pag nakita po natin yung personality, nakilala na po natin ang lubusan, ang personality ng Diyos, sana po ito po yung nararamdaman po natin. Ano po yung nararamdaman natin? Ang nararamdaman po natin mga kapatid, ay yung matuto po tayo na tayo po ay magpakumbaba sa harapan ng Diyos. You see, if God is to rule us, if God is to govern our lives, no, then what would be our attitude towards Him? Dapat ho, meron tayong pagpapakumbaba. Habang nakikilala natin ang Diyos, lalo nating binababa yung sarili natin. You see, now, knowing that God can punish Sodom and Gomorrah, knowing that God, as for Abraham, knowing that God can destroy Sodom and Gomorrah, ano po ang na-feel niya? Pambira, yung magdi-destroy, yung gugunaw, yung papatay ng Sodom and Gomorrah, ng mga tao, Sodom and Gomorrah. I mean, yung sisira, yung tutunaw, yung gugunaw ng Sodom and Gomorrah. Kinakausap ako. Ako ang nagmi-mediate. You see, and this one that ruled the universe will govern my life. Or is the one ruling my life, governing my life. Na di understand kung anong ibig sabihin po nito mga kapatid. Na kung nauunawaan lamang po natin, yung pagsasalita natin na, Diyos ko po, my God, ang Diyos sa langit, siya ang Diyos ko, na siya pong pinahintulutan natin mag-rule sa buhay natin. Alam niyo po ba na siya ang naglagay, nag-arrange ng mundong ito? Na kung siyang nag-arrange ng mundong ito, hindi imposibleng ma-arrange yung buhay po natin. At kung ma-arrange niya ang buhay natin, now, kapatid, isipin po natin, ano naman ang magiging attitude natin towards Him? Anong dapat? Dapat po ito ay madala po tayo sa isang condition na tayo po'y nagpapakumbaba. Tayo po'y napakababa po sa Kanya. Alam nyo, hindi ko po alam kung bakit marami mga tao napakayabang, ayaw maniwala na mayroong Diyos, pero mismong sarili niya, hindi niya kayang ayusin. Alam niyo mga kapatid, nagagalit po tayo eh. Nagagalit tayo, at pagka nagalit tayo, halos hindi po natin makontrol ang sarili natin. And you want to control yourself? Pagkagalit tayo, halos kung ano nang nasa isip natin, kung ano nang gagawin natin, kung ano, my goodness, kung sino nang gusto nating sirain, gusto nating gumante, hindi nga ho natin maayos ang sarili natin pagka tayo galit. Tapos, yuyurakan po natin ang personalidad ng Diyos at magkakaroon tayo na hindi magandang attitude towards Him. Now, if He is to govern our life, brethren, kung siya po ay mangangasiwa, siya ay mangunguna sa ating buhay, anong klaseng attitude ang dapat natin gawin sa Kanya? Just like Abraham. Lord, I'm just a dust. Tandaan natin na yung katawan natin, pinorm ito ng Diyos mula sa dust. At pagka ito'y namatay, magiging ashes na po ito. Pagka tayo po'y nawala. Pagka umalis na tayo sa katawang ito, magiging ashes na po yung dust na ito. So, or nothing. You know, anong kakwentahan ho nun, mga kapatid? In fact, yung katawan na atin pong iingat-ingatan po ngayon at wala naman hong masama po doon. Hindi po ito makakarating ng langit. Nanawaan niyo po yun? Hindi po ito makakarating ng langit. Itong katawan na ito, hindi po ito, at yung katawan ninyo dyan na ating dinadamitan, hindi po yan makakarating ng langit. Nanawaan niyo po ng sabi ni Paul, in the twinkling of an eye, God will change our mortal body into immortal body. The mortality will become immortality. See? Now, ito po ang gusto kong makita. Dapat magkaroon. Alam nyo, ang dapat unang-unang makita po ng tao at matutunan ng tao, yung matuto po tayong magpakumbaba. Yung matuto tayong magpakumbaba. Ano po ba yung ibig sabihin ng pagpapakumbaba? Yung nakakaawa ang mukha? Yung lagi nakaganon at hindi nagbibihis ng maayos?
kasi nagpapakumbaba? No. Kahit na ho ano ang bihis nyo at kahit na anong itsura ninyo, kung kayo po ay nagsasubmit sa authority ng Diyos, then you are humble. See? Yan ang pinakamaganda. Kahit na matipuno ka, pagka ikaw ay nagsasubmit sa authority ng Diyos, then you're humble. Pero marami naman ho, nakala mo hindi makabasag ng pinggan, hindi makapunit ng tinapay. Pero ang Diyos sa buhay niya ay siya ang sarili niya. Ayaw magpasakop. Alam niyo ba, nakamit na ba kayo ng tao na halos hindi niyo akalain na grabe pala ang yabang? Makakita kayo minsan mga construction workers lang. Imbitahin mo sa church, pauusukan ka ng sigarilyo at sasabihin sa iyo, hindi ko kailangan yan. Do you understand that? Kaya kung mauunawaan lamang po natin mga kapatid, kung ano ho ang katayuan natin sa harapan ng Diyos, sana makita natin na siyang inalaw natin mag-rule sa buhay natin. Alright? Anong gagawin ko? I must submit to His authority. Kinakailangan kilalanin ko po yung kanyang authority sa buhay ko. Kikilalanin ko siya bilang tagapangasiwa, siyang magdadirect ng aking buhay, and that's the only way, brethren, that your life and my life will be blessed when we submit to the authority. See? Wala ho tayong ibang dinadala dapat, mga kapatid, sa buhay natin maliban yung authority ng Diyos na ibinibigay sa atin. May authority tayo sa ibang tao, may authority tayo sa ating mga misis, may authority tayo sa ating mga anak, pero tandaan po natin na ang daladala po nating authority is the authority of God. See? I'm a pastor, but I must not abuse my authority over you. Bakit? Ang authority sa akin, ang authority na dala ko bilang pastor, ay authority na nagagaling sa Diyos. So, my authority is always in submission to the authority of God. Don't miss it. Alright? Yung authority na dala natin ay kinakailangan nagsasubmit po yun. See? Now, look, bilang bansa, ano po ang pinakang matigas, ang pinakang powerful dito sa ating bansa? It's not a person, it is not the president, brethren, but it is the Constitution. Nawaan niyo po? Ang pinagmamalaki ng presidente, mga kapatid, at ang kanyang kapangyarihan ay nakasalalay sa Constitution. Anumang organization, sabihin mo man yan, napakaganda, kahit na po yung ating simbahan, ay hindi po kinakailang lumabag sa Constitution. See? May authority tayo bilang isang church, pero ang authority natin is always in submission to the Constitution, which is also in submission to the Creator of this universe, to the God of heaven. Alright? Now, hindi po tayo nagpapasakop sa tao, nagpapasakop po tayo sa authority ng Diyos. You see? And our country, our nation, ay tinayo po ito ng ating Diyos. So, ano po yung attitude po natin towards God? If God is to govern our life, okay, ano po yung attitude natin? We must be humble before Him. Submit to His authority. Submit to His authority. Kapatid, tingnan po natin mabuti ngayong umaga. Kasi ito po ang dahilan. Kaya tayo pumupunta sa simbahan. Alam niyo, nakakalungkot na napakaraming tao na pumupunta sa simbahan na hindi ho natututo. Bakit po? Sapagkat ang nakaugalian po natin sa simbahan ay yung ritual, yung parang magic na pag pumupunta ka sa simbahan, parang kinakailangan pangilabutan ka, kinakailangan kung anong maamoy mo, kinakailangan may makita ka nakapako sa cross, yung mga bagay na yan. Pero alam nyo ho, ang pinakamaganda na attitude pagpunta sa church, una, dapat maging humble tayo, and let the Word of God rule our lives. Alright? Now, let's go to number 2. So, pinag-uusapan po natin yung attitude, attitude, right? Now, the second thing is not only that we must learn, by studying, ito po sa pag-aaral natin ng attribute ng Diyos,
ay hindi lamang para matuto tayo at magkaroon tayo ng humility sa harapan ng Diyos, kundi tayo po dapat ay matuto. Let us learn praise and thankfulness dito po sa attribute na ito ng Panginoon. Now, in the book of Psalm, if you can turn to it in chapter 47, Psalm 47. All right, look at verse number 6. Sing praises to God. Sing praises. Sing praises unto our King. Sing praises. For God is the King of all the earth. Sing ye praises with understanding. So, alam nyo mga kapatid, sa talata na ito na sinasabi ni David, alam niyo, sabi ko nga kung gusto niyong matuto, sabi ko sa mga estudyante ko sa college, sabi ko, kung gusto niyong matuto kung paano manalangin, magbasa lagi kayo ng Book of Psalm. Tignan niyo si David kung paano si David manalangin. You see? And not only that, if you want to learn something, a good attitude toward God, si David, marami hong naranasan si David Ang napakagandang, isa sa may pinakamagandang attitude towards God ay si David. Kung gusto yung matutunan ng kanyang attitude, you read the book of Psalm. Read the book of Psalm. Tingnan niyo po yung attitude niya rito, mga kapatid. Lagi niyang sinasabi, kinikilala na ang Diyos ang subject ng praises. In fact, mga kapatid, ang Diyos ang nagbigay, now get this, don't miss this. Ang Diyos ang nagbigay ng reason kung bakit natin pupurihin ang Diyos. Pero siya pa rin yung subject ng praises. Siya yung reason ng praises, siya pa rin yung subject ng praises. Nakuha niyo po yun? Now, there is power. Our reason is always our power. You see? Our power to praise God, our power to praise or to give praises to God is the same reason, mga kapatid, is our reason. Alright? And our reason is the power, and then the subject is God. Siya pa rin Siya pa rin yung ipipraise natin, mga kapatid. Pero siya rin yung naging dahilan kung bakit natin pupurihin siya. The fact that we are here, na tayo naging tao, mga kapatid, at tayo may buhay ngayon araw-araw, at tayo malusog, at sa kabila ng corruption ng mundo, ay tayo nakakatayo pa rin, there is always a reason to praise. Our existence, brethren, every day is our power to praise. It's the same reason, mga kapatid, to praise God. Now, sinong nagbibigay po niyan, mga kapatid? Diyos. Therefore, siya pa rin yung subject ng ating praises. Kaya, ang pinapakita ko po sa inyo ngayon, mga kapatid, is this. Nakita po natin na tayo dapat magpakumbaba sa harapan ng Diyos because He is governing our lives. Alright? Now, pagkatapos po niyan, mga kapatid, na tayo po ay ginogovern ng Panginoon, dapat makita natin magandang attitude tayo, maging humble sa Kanya, at sapagkat tayo kinikilala natin yung authority ng Diyos, kinikilala natin ang ginagawa niya sa atin araw-araw, lahat ng tinatanggap natin, lahat ng possession po natin, kinikilala po natin, and that will cause us to praise Him. You see? Alam niyo, pagka wala kang kinikilala sa Diyos, na ginagawa niya araw-araw, hindi mo matututunan na purihin ang Panginoon. Pag wala kang kinikilala, yung araw-araw, mga kapatid, na nabubuhay tayo, at kung meron tayong tinatanggap araw-araw, sasabihin ko po sa inyo, pag wala kang kinikilala sa Diyos, yun na lang, ito lang sasabihin ko po sa inyo. There's so many people today that are not mindful about making friends and having friends. Para bang walang kwenta sa atin na, kaibigan. Parang, let me ask you a question. Sino sa atin, yung mindful talaga na gusto kong magkaroon ng kaibigan? Naghahanap ako ng kaibigan. Alam niyo po ba, mga kapatid, na napakahirap ngayon maghanap ng kaibigan? A friend is a gift from God. True friend, yung totoong kaibigan, mga kapatid, yan po ay biyaya na galing sa Diyos.
Nakakita ka na kaibigan mo ngayon, bukas makalawa, lulukuhin ka. Hindi totoong kaibigan yan. Kaibigan mo ngayon, bukas makalawa, lulukuhin ka. Hindi magandang kaibigan ho yan. Oh yeah, kahit napakainin ka ngayon, bigyan ka ng pera ngayon, yung pala'y puhunan lamang sa panluluko niya in the future. You understand that? Kaya po yung totoong kaibigan, ay biyaya ho ng Diyos yan. You see, at yung magkaroon ka ng kaibigan, alam nyo, every time na nag-email sa akin yung family ni Greg, yung kanyang mga magulang, yung kanyang mismong si Greg, sasabihin niya lagi sa akin, I really thank God for giving you to our family as a friend. Because friend is a gift from God. I mean, aware po ba tayo sa nangyayari sa araw-araw na nagpapasalamat ka sa Diyos na meron kang kaibigan? Every time kami dalawa ni Pastor Ed, pagka siya'y during his birthday, anumang okasyon meron siya, at ako nagiging guest niya mismo, lagi niya sinasabi, he is my brother, but he is also my friend. Hindi ho madaling magkaroon ng kaibigan, mga kapatid. Maraming mga kaibigan na tataluhin ka bandang huli. Akala mo kaibigan mo. Yun lang ang akala mo. But listen, yung magkaroon ka ng magandang kaibigan is a gift from God. Therefore, kinakailangan kilalanin natin yung pag-rule ng Panginoon sa buhay natin, pag-govern ng Panginoon sa buhay natin, na siya ang nagbibigay ng kaibigan natin. And dapat mag-praise tayo sa Panginoon. Alright? So, kinakailangan kilalanin natin, mga kapatid, ang ginagawa ng pag nakilala natin yung ginawa ng Panginoon sa buhay po natin. Katulad, there's another passage in the book of Psalm 8:4. This is a familiar passage. No? Psalm 8:4. Sabi po dito, what is man that thou art mindful of him? And the son of man that thou visitest him? We're nothing before God. Sabi nga kanina ni David, Abraham, I'm just a dust and an ashes. And then sabi ni David, sino ako para bibigyan mo ng pansin? At dadalawin mo, sino ako? I'm nothing. But, kahit nasabihin natin, we're nothing, hindi tayo dapat pansinin ng Diyos, pero pinapansin tayo ng Diyos. Hindi ba pwedeng magbigay at magbunga yun, mga kapatid, ng pagpupuri sa Panginoon? Naunawaan niyo po? Amen. Alright. So, anong dapat attitude po natin sa harapan ng Diyos pagka tayo po ay kinikilala ng Diyos at nag-govern ng Diyos sa buhay po natin? We must learn to humble before Him. Number 2, we must learn praises and thankfulness to God. Alright? Number 3, let me give you the last. Alright? Pagka ang Diyos ay nagro-rule po sa buhay po natin, we must promote His glory and honor. We must promote His glory and honor. Alam niyo mga kapatid, ang pinakang dahilan ng existence sa buhay na po natin ito is to promote the glory of God. To promote the honor of God. Now, sa ating buhay, kapatid, araw-araw nabubuhay po tayo, ano po ang pinopromote natin? Nauunawaan niyo po ba mga kapatid na tayo po ay parang isang advertisement? Ha? Na araw-araw, meron tayong dinadala. It is not only the reputation of our family, but above all, it is God's reputation. Ang pinopromote po natin. Dapat pinopromote po natin. Now, napopromote po ba natin yung beatitudes, yung beautiful attitude of God? Yamang tayo po ay anak ng Diyos, dapat ipinopromote natin yung glory ng Diyos sa araw-araw na paglalakad natin. Look, bakit may mga nakapaskil dyan? Makikita nyo, lalo-lalo sa expressway. May mga nakapaskil po dyan. Pinopromote yung sigarilyo, pinopromote yung alak,
pinopromote, hindi mo malaman kung yung babae ang pinopromote o yung sigarilyo, hindi mo alam kung ang pinopromote yung babaeng nakasakay sa kabayo o yung White Castle. Kasi mas malaki ang babaeng nakahubad na nakakabayo kaysa doon sa bote ng White Castle. Saying, hindi natin alam kung anong pinopromote. But I'm simply saying, brethren, kung sila man ay hindi nila malaman kung anong pinopromote, dapat sa buhay po natin, maliwanag na ang pinopromote natin ay yung glory ng Diyos. Ang honor ng Diyos. You see, when I say, pag nakita po natin, pag ako'y nakita ng tao, dapat makikita niya sa akin yung glory ng Diyos. Dapat yun po ang nakikita sa buhay po natin. Now, there's a passage, a very beautiful passage in the book of Ecclesiastes. Before yan mga kapatid, buksan muna natin yung sa Romans chapter 11. Maganda po kasi ito para masunod-sunod po natin na makita. Napakaganda mga kapatid. Romans chapter 11, look in verse number 36. For of Him, para lamang makita natin yung talagang katibayan na tayo po'y dapat nating i-promote ang Diyos. Alright? For of Him, are you there? Alright, for of Him, and through Him, and to Him. Notice that. For, through, and what? To Him are all things, and to whom be glory forever. Amen. Kanino dapat mapunta ang glory? For Him, through Him, to Him, and all things. Lahat ng bagay dapat magbibigay ng kapurihan po sa Kanya, sapagkat lahat yan ay nilikha ng Diyos. You see? Now, ang pinu-point out ko dito mga kapatid ngayon is this. Kung yung mga bagay, wag muna natin pag-usapan yung he, she, pag-usapan muna natin yung it. Alright? Now, ano po ang patungkol sa bagay na it? Bagay. Kung yung mga bagay na sabi ng Biblia rito, things, ay dapat magbigay ng kapurihan sa Kanya, which is right. Which is right. Now listen to me. Nagpapasalamat po ba kayo na yung palay nagbubunga ng grains, ng rice, ng palay? Oh yeah. Bakit? Sapagkat kinakain natin yung bigas. Pag niluto mo yung bigas, nagiging kanin, meron tayo. And then, yung flour, nanggaling po yan sa seed. Nanggaling po yan sa halaman. I hope lahat kayo dito mga kapatid, kumakain ng buko. Puno. Kapatid, hindi na ho kinakailang lutuin yan. Pwede nyo nang kainin. Kahit hindi mo lagyan ng ice yung sabaw, pwede mo nang inumin. I mean, mula ho dun sa isang puno na basta tumubo dyan, pinatubo ng Panginoon, na wala kang ginawa. Sabi nga ng Panginoon, kayo'y kumakain ng bunga ng puno na hindi nyo naman tinanim. Sabi mo, pastor, hindi, tinanim ko yung palay saan ang galing yan, ang unang-una? May nabalitaan ba kayo na si Adan ay nagtanim ng palay? May nabalitaan ba kayo o nabasa kayo sa Bible na si Adan ay nagtanim ng puno ng niyog? Meron ba kayong nabalitaan na si Adan ay nagtanim ng pinya? O ng saging? O sa isa sa mga pinaka-popular na fruit sa ibabaw sa Pilipinas, mangga? May nabalitaan ba kayo? Wala. Tumubo lahat po yan dyan Sino nagtanim yan? Diyos. Sa madaling sabi, pagka kinain mo, sarap na sarap tayo. Hindi po ba? Parang hindi kinakatikim ng mangga. Hindi ko alam kung bakit may matamis naman na mangga, pero may mga taong gustong-gusto nila yung hilaw na mangga. Now, ibig ko sabihin mga kapatid, sarap na sarap tayo, napi-please tayo niyan. Nagbibigay po yan ng kapurihan. But ang gusto kong makita, na katulad nakita ni David, yung kapaligiran ng sabi niya, nagpapatutuo na merong Diyos at napakabuti ng Diyos.
Sana pag nakatikim tayo ng mangga, makikita natin, napakabuti talaga ng Diyos. Pag nakakita kayo yung mabaho, ano yan? Durian. Mabaho lamang ho yan, mga kapatid, pero matamis. Masarap. Sabi nila, is smell like hell, but taste like heaven. See? Now, ang gusto ko makita nyo, lahat ng mga bagay ito nagbibigay sa kapurihan ng Diyos. Ano naman ho ang dapat natin gawin? Ma-promote natin yung glory ng Diyos, yung honor ng Diyos sa buhay natin. Balik tayo sa atin, alright? Balik po tayo sa ating buhay. Sabi nga kanina ni David, wala tayong kakwenta-kwenta, pero pinapansin tayo ng Diyos. Sabi ni Abraham, tayo isa lamang alabok, at isang araw ay babalik din sa alabok. Walang kakwenta-kwenta. Pero tingnan niyo po anong ginawa ng Diyos sa atin. Minamanage tayo ng Diyos. Dinadirect ang buhay natin ng Diyos. See? Hindi po ba napakaganda? Minsan kasi ang nakikita lang natin, eto ho, ang nakikita po natin is, ayoko sa simbahan dyan, simbahan na yan, ang daming bawal. Kapatid, wala hong bawal dito. Ang totoo po nito, mga kapatid, dinadirect lang tayo ng Diyos sa tamang pamumuhay. Abay, kung may bawal, mga kapatid, sa buhay ko, magkakaganito ba ako? Mag-isip kayo. Oh yeah, sa ikumpara nyo nga, mga kapatid, yung buhay ng walang nagdadirect na Diyos sa buhay ng, nasa kalsada. Akala mo kung sino sila mga, hindi naman naliligo. See? Kapatid, ibig ko sabihin, alright, you go ahead. Find somebody dyan sa street, mga kapatid. Makikita niyo yung mga tao dyan na marami silang pinagmamalaki, pero ang pinagmamalaki nilang dadirect ng buhay nila, sarili nila. Buhay artista, ay talagang artista lang, puro arts. Wala. Pero tignan niyo po yung buhay ng mga taong pinapahintulutan nila ang Diyos na mag-direct sa buhay. Wala akong bawal. Salamat na lamang. Wala akong pinagbabawal sa akin ng Diyos. Now, eto po, sasabihin ko po. Right, let's turn our Bibles to the book of 1 Samuel bago doon sa Ecclesiastes. Gusto ko pong makita niyo mabuti. Napakaganda ng decision po na ito ni Samuel. All right, 1 Samuel please, chapter 3. 1 Samuel chapter 3. Look at verse number 18. 18. All right, you got it? And Samuel told him everything. All right? And Samuel told him every whit, and hid nothing from him. And he said, it is the Lord. Notice that. Ang sarap nito. It is the Lord. Let him do what seemeth him good. Boy, kung kayo may mga ballpen, mga kapatid, may mga pen, marker, markahan nyo po yan. Magandang verse yan sa buhay. Ang sabi niya, it is the Lord. Hey, yan ang Panginoon eh. Siya ang Panginoon eh. Siya ang nag-govern ng aking buhay. Hayaan mong gawin niya ang gusto niyang gawin na alam niyang tama para sa akin. Ngayon, sasabihin niyo, may bawal eh. Alam mo kasi, pag nandiyan ka, pagka ikaw ay nagsimba dyan, bawal na ang sigarilyo. Bawal na ang alak. Tatanungin ko kayo, mga kapatid. Kayo mga smoke belchers. Alright? Pagka dinirect kayo ng doktor, sapagkat may sakit na kayo, sasabihin sa inyo ng doktor, huwag ka na muna manigarilyo. Ano, sinusunod nyo ba o hindi? Sinusunod. Sapagkat yun ang direction ng doktor. Hindi ba napakaganda na ikaw ay direct ng Diyos? Alam niyo po ang napakaganda. Ako po, minsan marami nag-encourage sa akin, magpa-check up ako. Kaya malakas ang loob ko na hindi ako magpa-medical check-up. Una, wala akong sakit sa utak. Pangalawa ho, ang alam ko, mga kapatid, wala akong bisyo eh. Wala akong intake na pangit eh. Wala akong kinakain na alam kong makakasira sa health ko eh. See? Wala. Maliban sa balot,
wala. Yun ang iniisip. Kaya malakas ang loob ko. Alam ko, sabi ko, wala akong intake. Alam ko yung intake ko eh. See? Maya-maya, pa-check ka sa doktor. Paglabas mo, galing sa niresitahan ka katakot-takot. Naalala ko si Brother Romy noong araw. Nagpa-check siya sa kanyang puso. Mong resitahan siya na siya ay ibabypass ka nun, Brother Romy, ibabypass ho kayo. Re-resita. Bypass. Sabi niya, wala naman akong sakit sa puso. Wala naman akong naramdam. Bakit ako ibabypass? Ngayong buhay. Ang tagal ng panahon yun, mga kapatid. Nakakailang kaha po kayo sa isang araw, Brother Romy? Wala po. 5. Hindi, 5 stick lang. But anyway, na ibig ko sabihin, mga kapatid, alam nyo, itong mga bagay na ito, ayaw natin pahintulutan ang Diyos na mag-govern sa atin. Ang ganda ng talata na ito, sinabi ni Samuel. Sabi niya, Lord, it is you. It is the Lord. Let him do what seemeth good. See? Yun ang pinakamaganda ho. Alam niyo, pagka tayo po, kasi, ang totoo niyan, kaya hindi natin mapanipaniwalaan ang Diyos sa buhay po natin. Sapagkat, una sa lahat, sa pag-worship po natin sa Kanya, ay hindi ho natin matanggap-tanggap, hindi ho maayos. Hindi ho natin matanggap-tanggap ang salita ng Diyos. Ano dapat ang attitude natin? Dapat ho, ma-promote natin yung glory ng Panginoon, ma-promote natin yung honor ng Diyos, pero hindi ho natin magagawa ito kung hindi ho tayo, kung hindi mahalaga sa buhay natin ang salita ng Diyos. Last passage. Let's go to Ecclesiastes, chapter 5. Masasyak po kayo rito, mga kapatid. I like this passage here. Ecclesiastes chapter 5. Look in verse number 1. Alright? Nakuha niyo po. Nandiyan na po kayo. Alright? Notice what the Bible says here. Keep thy foot when thou goest to the house of God. Now, ang ibig sabihin po ni Solomon dito is our behavior. Yung ating behavior. Alright? Kinakailangan tayo po ay patungo sa tahanan ng Diyos na mayroong magandang attitude. Notice what the Bible says here. And be more, what? Ready to what? Hear. Than to what? Give the sacrifice of fools. For they consider not that they do what? Evil. See that? Anong pinapalabas po dito ni Solomon, mga kapatid? Bigyan natin ng halaga ang pakikinig ng salita ng Diyos kaysa sa pagbibigay na inaakala natin na yun ay pagbibigay, paglalagay sa Diyos para mabawasan yung ating kalokohan. Maliwanag ko, di ba? Maliwanag. Alam nyo, napakaraming mga popular na mga tao, mga personalities na pupunta sa simbahan, para lamang maglagay sa Diyos at akala nila pag nalagayan ang Diyos, okay, balik na naman sila sa kalokohan nila. Kurap na naman ang kurap. Sige. Kaya wala na, hindi matapos-tapos ang kaso sa Senado. See? Bahala silang pagmumurahin ni Santiago. Parehas naman sila may diferensya. Pero ang totoo nito, mga kapatid, ang bottom line dito is the Word of God. Kaya pag pumunta kayo dito sa simbahan, mga kapatid, ang dapat iisipin natin lagi nito, it is always better. I must get ready. I must prepare myself sa pakikinig ng salita ng Diyos kaysa sa pagbibigay. You see? Mahalaga ho yung pagbibigay, bunga na lamang ho yan ng ating napakinggan. Hindi yung magbibigay, gigising, pag pumunta sa church, matutulog, pipikit, tapos pagdating ng offering, magbibigay, pag nakapag-offering, nagmamalaki na. Alam mo, pag pumupunta ako dyan sa simbahan na yan, malaki yung nabibigay ko dyan. Kaya minsan nagyayabang ang mga tao sa pagbibigay, sapagkat hindi nakikinig kaya tayo mayabang Kaya yumayabang ang tao, kasi pag pumunta sa simbahan, hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Anong mag-aayos ng buhay mo kung ayaw mong makinig ng salita ng Diyos? Wala na.
Kahit na rito magbigay ka rito ng 1,000,000, 1,000,000,000 pa galing sa wedding, o saan mang mga kakalokohan, or tatanggapin ko yan. Sabi, Pastor, pag nagbigay sa iyo, may taong pumunta rito, sabihin, magbibigay ng 1,000,000,000. Oh, tatanggapin mo ba? Ay, hindi mo miyembro. Abay, oo. Sabi ko nga, ibigay sa akin ni Satanas ang lahat ng pera niya, kukunin ko lahat. Pero kailanman hindi niya ako makukuha. Bakit? Marami akong paglalagakan ng pera ni Satanas eh. Oh. Mukhang tahimik kayo, mukhang hindi kayo sangayon doon ha. Pero kayo pa sekreto, tatanggapin ninyo. Ako sa lantaran, sinasabi ko na. Pero sasabihin ko sa inyo, pagka binigay ni Satanas yan, yung lahat ng yan, yung mga kinurakot ng mga yan, ng kanyang mga alipores, pag dito po yan nilagay, sasabihin ko sa inyo, ang ganda ng housing ninyo, ang ganda ng simbahan natin, lahat ng mga kurap dito sa Apubay, paalisin natin. Magiging Baptist City ito. Umimin lang kayo, wala namang masama dyan eh. Malay mo magkatotoo, ibigyan na ng Diyos eh. Oh. Sigurado ko ngayon, kabado na si Satanas eh. Oh. Sinasabi ko mga kapatid, ang problema ho natin, yung attitude natin sa salita ng Diyos, pag pumunta tayo sa loob ng simbahan, ilan lang talaga ang nagnanamnam. Ilan lang yung nagmi-meditate ng salita ng Diyos. Yung iba nakaisip, ano namang gagawin natin pagkatapos na naman ng service. See? Dating dito, dating doon, kung ano-ano namang lalabas. You know? Kaya mga kapatid, isipin po natin ngayon, dapat ang unang-unang ihanda natin pag pupunta tayo sa simbahan, hindi yung offering natin. Ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. At pagka tayo naman ay na-convict na salita ng Diyos, yun, mag-offering tayo. Nanawaan niyo po ba? In fact, tinuturo ko po ito eh. Alam niyo po, ayoko po ng bagamat nakakatulong po yung mga fast food, yung mga drive-thru. Sa drive-thru, bayad ka muna bago pagkain. Pero makikita niyo po, pagka yung formal na kainan, kakain ka muna bago bayad. So, alin ang gugustuhin ninyo? Bayad bago kain o kain muna bago bayad? Kain muna bago bayad kasi sa amin, i-check okay kami doon. Totoo yan. Kain muna. Kasi, makikita nyo po ang pagkakaiba. Sa drive-thru, walang tip. Bakit? Ay, hindi ka managandaan sa serbisyo eh. O, bayad ka muna. Bang, andyan na. Sukli na. Alright. Wala na. Tatanggapin mo ang pagkain. Alis ka na. Walang tip. Pero pagka makita mo sa fine dining, kakain ka muna, nasarapan ka, magbabayad ka ng sobra, magbibigay ka ng extra sa serbisyo ng mga waiters. Di ba? Maganda yun, di ba? Amen. So, ganun mga kapatid. Kaya nga sabi ko dito, salita ng Diyos muna, makinig kayo ng mabuti. At pagka kayo nakapakinig ng mabuti, kung pakikinggan nyo lamang po ito ng mabuti, mai-inlove kayo sa Diyos. At pag na-inlove kayo sa Diyos, hindi po pwedeng hindi kayo magbibigay sa Diyos. Mukhang walang amen doon ha. Kayo pag na-inlove kayo sa mga babae at sa lalaki, ang nasa isip nyo kaagad, ano kayo may bibigay ko sa kanya? Abay, pagka sa Diyos na-inlove kayo, wala lang. Manhid tayo pagdating sa Diyos. Amen? Pero mga kapatid, dapat isipin po natin ngayon yan. Ano yung attitude natin? If I will allow God to rule my life, then what will my attitude be towards Him? You understand? Did you learn something this morning? Three things, mga kapatid. Let us humble ourselves. And let us praise Him and with thankfulness. Number 3, let us promote. Yan ang dahilan ng buhay natin. Let us promote His glory and His honor. I hope this is clear this morning. Amen? Alright, shall we all stand please? At tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa aming napag-aralan sa umagang ito. Salamat po sa mga anak nyo na nakapakinig ng mabuti sa inyong salita. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat ng napakinggan po namin na mula po rito ay magkakaroon po kami ng maayos na pamumuhay bilang isang Kristiyano. Pagpalain niyo po ang bawat isa ngayon na patuloy na bubuksan
at ma-arouse po namin ang kanilang appetite, Panginoon, sa pakikinig ng inyong salita. At patuloy na magkaroon po kami ng hungering and thirsting, Panginoon, sa inyong salita. Salamat po. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right.